Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ang Bitag Live in the Morning, Wednesday, the 28th of April. Kumusta ho kayo mga suki ho namin sa ibaing dagat? Partikular ho doon sa gabi, sa time zone ho ng Estados Unidos. Gabi ho sa inyo mga Filipinos na nanonood ho sa atin. Tulad din ho sa Canada at ibang parte ng mundo, depende sa inyong time zone. Luzon, Visayas at Mindanao at mga Filipinos doon naman sa Europa, depende ho sa time zone kung kayo nanonood ho sa amin. Sa Visayas, maayong buntag. Sa Mindanao, maayong buntag. Magandang umaga po sa inyo lahat dito ho sa Metro Manila and sa Luzon. And mga suki ho natin. Kami ho pwedeng sundan sakaling di nyo makompleto ho. Itong programa ho natin, television program ho itong Bitag Live na napapanood ho. Eksklusibo lamang sa People's Television Network, PTV4. Sabay ho na napapakinggan sa Radyo Pilipinas, 738 kHz. And isinashare din ho ng Capital Broadcasting Center, yan ho'y DZME 1530, and mga affiliates ho niyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa digital platform ho, mga boss, sa YouTube TV, yun aming Bitag Official. And if you haven't subscribed, subscribe to be notified para kayo ho'y masundan nyo ho yung mga daily uploads ho namin, yung mga daily shows ho namin on television, kasama ho sa aming mga digital platform. Yan ho, ito hong aming programa ngayon, Bitag Live in the Morning, Issues, Analysis, and Public Service. Ho to, ano? Well, kung kayo ho'y nanood sa amin ng Monday, at pinalabas ho natin yung sa Barangay Holy Spirit, ngayon kukuha ho tayo ng update mga boss. Just in case you still didn't know, sabi nga ho nila, sila raw ho'y magsasampa ng kaso laban ho doon sa artistang sikat na si Angel Locsin, doon ho sa nangyari sa birthday party niyo. Mawalang galang lang ho, ano? Huwag ho kayo magagalit ho sa akin. Kasi ang trabaho ho natin dito, analysis and issues. Kung sakaling, alam naman ho na, we do respect doon sa mga fans ho ni Angel Locsin at doon sa iba pang mga hindi naman fans, doon sa mga nakikinig lang at medyo walang pakialam sa mga issues, but sa mga kung sino man yan, but ang issue sinusundan ho sa amin dito ho sa, well, Bitag Live. Ngayon, mga boss, gusto ho nating linawin na inilabas ho natin ng Monday, tayo lang ho talagang naglabas at in-interview ho ng talagang derechahan ho with no holds barred doon ho sa Barangay Holy Spirit, si Barangay Captain Chito Balmosina. Ngayon mga boss, kukuha tayo ng update. Sinabi nilang Monday, pinag-iisipan ho nila kung anong may sasampang kaso at pananagutan nitong si Angel Locsin sa kanyang naganap na birthday party and parang community pantry noong Friday. Update na ho to mga boss, ano? Ngayon, dahil may update ho sila, ang ating update malalaman natin ngayon kung sila nga'y magsasampa ng kaso at anong kasong isasampa. Divided ho, mga bossing. Yung mga fans, tagapagsunod at yung iba pa ho nung ito'y familiar sa issue, na dito raw ho walang pananagutan na criminal liability or any liability for that matter. Ito ho si Angel Locsin. May mga nagsasabi, abay teka muna, may nilabag siya. May mga ibang abogado sa ibang network nagsasalita ho, tulad ni, kilala ho natin, kaibigan ho natin to, si Mel Santamaria, na wala daw hong criminal liability at wala namang criminal mind. Ito ho si Angel Locsin. Tama ho siya. Exactamundo. Dahil ang ginawa lang naman ho nitong si Angel Locsin ay pamimigay, pamamahagi ho ng mga bagay tulad ho ng gift pack na yan or whatever sa kanyang pamimigay, food pack para ho ng community pantry. Sa nangyari mga boss, nagkaroon ho ng kumbaga hindi ho makontrol yung crowd, kaya dito sa parting to, kakausapin ho natin kung ano hong dapat nating tingnan at nagsasabi ho iba, abay walang criminal liability. Hindi mo pwedeng masisisi dyan si Angel Locsin. Ang dapat sisihin dyan yung mga taong pumunta riyan. Pero may nagsasabi, wait a minute, may pananagutan dahil nanawagan ho si Angel Locsin sa kanyang Facebook page na anybody can come dito ho sa kanyang community pantry. Ito ba'y meet and greet? O ano ba talaga ito? Anong event na to? Yun ang tinatanong ng iba. Kasi para may nagsasabi, abay kung yung iba na bigyan ho ng sinasabing reprimand o di naman kaya naging issue ho, hinalintulad ho nila sa iba, dito ho ngayon, kakausapin ho natin, hinalintulad ho siya doon kay General Sinas nung birthday na inimbitahan lamang pagkatapos hindi sinunod yung social distancing. Yung Bayanihan Hilas 1 ay
Tuloy pa rin ho yan kasi meron hong IATF Resolution number 18 on mass gathering. Meron ho yan. Yan hong resolution number, ito ho'y 80. Yan ho, 80. Ano ho yung resolution na ho yan? May kinalaman ho yan pagdating ho doon sa mass gathering. Bawal ho yan. So ngayon, nakalagay ho dyan, mass gathering such as but not limited to movie screening, concerts, sporting events, and other entertainment activities, community assemblies, and non-essential work gatherings shall be prohibited. Yan ho sinasabi. Gatherings that are for the provisions of, or kung ano sinasabi, including authorized humanitarian activities while adhering to the prescribed minimum standards, health standards shall be allowed. Ngayon dito, mga boss, nakikita ho na. Ngayon dito ho, sasabihin natin, kausapin ho natin, tatawagan ho natin yung barangay, chairman ho ng Barangay Holy Spirit para kumuha ho tayo ng update. Kasi sa kanya ho nagmula, dito niyo ho narinig kung anong kanilang gagawin sa nangyari nung Lunes. Ngayon, hihingi ho tayo ng update dito ho sa kapitan ho ng Barangay Holy Spirit, si Kapitan Chito Balmosina, sa linya ng telepono. Magandang umaga sa iyo, Barangay Chairman Chito Balmosina. Magandang umaga po, Boss Rapi, at sa lahat ng milyon-milyon ninyong taga-subaybay. Alright. Ay, Boss Ben pala, Boss Ben. That's okay. Walang problema. Okay. Sige. Barangay Cap Chito, ano hong magiging update? Kasi last Monday sinabi niyo, pinag-iisipan ninyo at nung Monday afternoon, kung anong hakbang dito ho sa nangyaring sabihin mo birthday party, kayo ba'y magsasampa ng kaso? Ano hong mga hakbang? Kasi interesado ho yung tao sa nangyari ho na sinabi ninyo na last Monday, pinag-iisipan niyo. Kayo ba'y nakapag-isip na, lokal na pamahalaan? Or ano bang gagawing hakbang ngayon, susunod na hakbang, sir? Ang napag-usapan na po namin at ito ay final na bilang ang primary implementor ng Bayanihan Act ay ang ating kapulisan. Sila po ang lead agency, sila yung magpapile, magiging witness po ang barangay, at ako mismo, yung mga tao ko, yun pong task force disiplina, DPOS, para kami yung magpapatunay na maraming nilabag itong private organizer sapagkat malinaw naman po sa batas, sa Bayanihan Act, na yung mga pribadong mga tao na organizer ay may responsibilidad ka. Kaya nga ako, yung sinasabi po nila na nagpadala sila ng letter sa akin, sumunod naman ako doon sa dalawa. Kasi ang ini-expect ko po ron, susundin nila yung guidelines ng Bayanihan Act sapagkat maximum of 50 lang naman kung ikaw may gathering. So tama lang yung dalawa. Pero hindi po yon ang nangyari. So doon pa lang, makikita nyo na meron na silang negligence, na hindi sila nagpakatotoo na maliit lang na event ito. Tapos po, isa pang nakita ko na malaking pagkakamali talaga nila na hindi talaga po pwedeng 50 lang dahil ipinost po niya sa Facebook at nag-imbita siya na anyone is welcome doon sa kanyang 21 million na supporter, na mga fans. So sa madaling salita po, hindi pinagplanuhan. Kumbaga, poor planning ito na hindi nila tiningnan, pinag-aralang mabuti dahil wala naman silang mga martial nung makita namin. Sila po, yung grupo nila ay nasa mga 10 lang na tao. Yung mga kasama ni Madam Angel. At dahil po doon, isa yun sa nakita nating pagkakamali niya. Pangalawa po, na pinakamalaking pagkakamali na nakita ko din, na dapat sana alas 7 pa lang ay tapos na ang event kung nag-decide siya. Kasi kung nag-decide siya, nung makita niya na 1 kilometer na ang pila ng tao mula doon sa kanyang building hanggang Sandigan Bayan, ay nasa 1 kilometro na po yun
na almost 3,000 na ang mga nakapila, dapat po nag-decide na din siya. Nagdesisyon na siya na hinawakan niya ang kanyang cellphone at nag-post siya sa kanyang mga fans, sa mga gustong bumati, gusto siyang makita na pasensya na kayo, 300 lang po ang aking ipamamahagi, pero hindi po niya ginawa. At pagdating niya doon sa kanyang building, nag-picture-picture siya roon. Siyempre, yung mga tao nagsisigawan na hindi niya inalintana yung mga nakapila na madaling araw pa ay nandun. So, isa po, nakita ko po yung kawalan niya ng malasakit doon sa kanyang mga fans. Tapos, yun naman pong pamimigay niya ng ticket, nagsimula alas 8. Yung ticket na yon, yung form na pipil upan naman, check-checkan noong mga gustong makakuha noong ayuda nga na yan. So, yung pong alas 8 na yon, natapos yung pamimigay noong pinipila pa, chinechekan, 300 lang po ang ibinigay nila. Na hindi naman sinabi rin nila na paalisin nyo na ang tao. 300 lang. Sana, pagdating doon sa pang 300, in-advise na sana yung mga tao namin na tama na, lahat ng parating, paalisin na, sabihan nyo na, pakiusapan nyo na. Wala po silang sinasabi. Kasi bilang pribadong event, hindi naman namin sila pwedeng diktahan ng diktahan. Sinasabi lang namin, paparami na ng tao, ano ba talaga ang plano nyo? Ano ba talaga, ilan ba talaga ang inyong bibigyan? Wala pong sumasagot. Kahit isa, dead man lang sila lahat. Ayun. Kahit na nagtutulong-tulong na yung task force, DPOS, barangay, pag tinatanong, dead ma, hindi sila nagbibigay ng anumang statement o na tama na. Hanggang sa umabot po ng alas 9, mag-alas 9, may mga hinihimatay na. Ayun. Na i-report na po yon sa kanila. Dead ma pa rin. Noong yung nadala na yan na si De La Cruz, nung malaman nilang namatay 9:20, nalaman nila siguro mga 9:30, nabalitaan na nila agad kasi DOA. Noong pong mga 10:30 o before 11, pumunta na si Madam Angel sa ospital. Nakita na naman po niya yung libu-libong mga tao na noong oras na yon, ng mga 11, nasa 7,000 na po ang mga tao na nag-aantay, nag-aabang para makita, kamayan, matiin. Pero binaliwala na naman niya, hindi siya gumawa na naman ng aksyon at bigyan ng solusyon dahil 300 lang ay ibibigay niya. Pagbalik po niya, alas 12 na, ang tao po, boss, nasa 10,000 na dahil hanggang Litex na po. Isipin po ninyo nakatirik ang araw, nadadaanan mo yung mga fans mo. Alam mong yan gutom na, pagod na, hirap na sa gitna ng araw na nagbabaka sakali. Nasabi ko nga, may gusto siyang makita. Hindi naman lahat yun nanghihingi. Gusto lang siyang makita dahil mahal siya, dahil idol siya. Yung iba gusto magpa-picture. Yun naman po ang talagang sinabi ng iba. Gusto lang naming makita, gustong batiin. At yun naman pong iba, ang sinasabi, akala nila 10 truck daw ang ipamimigay, kaya naman sila nagpuntahan din. So iba-iba ang katwiran ng mga tao. Kaya lang po, sir, hindi na naman siya nag-decide. Pero, sipin po ninyo yung sequence. Sa tagal, hindi siya nag-decide. At nung mamigay po sila, ito pa isang tanong ko. Sa kabila po nung may namatay na, sipin nyo, may namatay na, may hinimatay na, libo-libo na yung nandyan. Nag-start po sila na mamigay alas 10 ng umaga at ang pamimigay, ang sistema ng pamimigay po nila ay isa-isa. Pagka nakinuha yung pinila pa ni Pedro, ipapasok doon sa kanyang building, ilalagay sa mga supot. Pag napuno yung 2 supot, ibibigay ulit sa tao. Ang isang tao po, boss, inaabot ng 4 to 5 minutes. Kaya yung 300 na nabigyan nila ng unang ticket, inabot po iyon ng hanggang alas 2:30 at nung mag-alas 3, nakita nila na parang sumosobra na sa 300, nang bilangin po ang ticket o ang papel ay umabot na po sa 400, yung pala na-xerox na. Kaya doon pa lang po sila nag-decide
na sinabi doon sa mga pulis, sa mga BPSO, sa mga task force na cut off na, tama na. Doon pa lang po talaga sila nagsabi. Kaya napakalaki pong pagkukulang, pagkakamali ang ginawa po nila talaga. Alright. Paliwanag niyo ho yan, ano? At alam ko naman importante ho itong sinasabi ninyo kasi hindi ho ito masyado nabigyan ng atensyon sa ibang media, sa ibang network, sa mga dyaryo. At ako ho, hindi ko sinasabi dito sa parte ito, nag-iimbestiga ho tayo, ano? Sa aking pagtatanong ho sa inyo, parang sinasabi, malinaw yung paglabag at kayo'y hindi nagkulang. Kasi ang ginawa ninyo, paalahalan si Angel Locsin, anong gagawin ilang beses, wala sila mga marshals, pagkatapos tikom ang kalambibig, hindi sila nagbibigay ng sinasabing proseso, kayo nagpapanik na sa sinasabi ninyo, kaya gusto ninyo sabihin, talagang may pananagutan siya sa paglabag doon sa sinasabing Bayanihan Hilas 1 or ito yung IATF Resolution number 80 sa sinasabing mass gathering. Tama? Tama po. At ang Talagang mag-i-implement napakaliinaw. dito, ang dapat magsasampa ng kaso laban kay Angel Locsin ay yung mismong kapulisan natin dahil silang in charge dyan sa Yes, sir. pagdating dyan sa sinasabing hindi na ito community pantry o pumipila para kumuha ng pagkain, yung pangangailangan, ito'y rally na, parang meet and greet. Kaya hindi ito pwedeng sabihin mass pantry, ito yung community pantry, mass gathering na to na paglabag na mismo. Tama po. Kasi po yung statement ng mga tao ko at hanggang araw-araw kasi, nagtatanong ako araw-araw tinatanong ko, bakit pa kayo pumunta? Yung mga, sir, gusto lang namin siyang makita kasi idol namin Kahit naman ho, wala. Yung iba nga po, ang sabi ng mga tanod ko, yung iba nga sir, may nakakotse pa. So doon mo makikita na talagang humahanga ako sa kanyang personalidad dahil ang dami niyang tagahanga na gano'n na hindi lahat pumunta doon sir talaga para manghingi, para humingi ng ayuda. Tama yung sabi po ninyo na ito talagang gathering ng isang sikat na artista dahil gustong makita, gustong makamayan, gustong magpa-picture. Kap, may mga nagsasabing mukhang binabato ka nila na kasalanan mo to kasi hindi mo pinayuhan si Angel Locsin na sabihin, Angel, teka muna, ito'y mass gathering ba to o ito'y community pantry? Parang binabato sa iyo na parang meron ka rin daw pagkakataon para sabihin kay Angel, gabayan si Angel, or sabihan yung kanya mga marshals o organizer o kapatid ni Angel ang mga panahong yun, na mali yung kanilang ginawa, pero ang sinasabi ng iba, bakit hindi nyo raw ginawa? Anong masasabi mo ron? Yun po ang kasinungalingan. Ulitin ko, kasinungalingan. Maling-mali. Kasi umaga pa lang, yung mga team leader ko, team leader ni Konsehal Rani, at si Konsehal Rani mismo ang nakipag-usap sa kapatid ni Angel Dedma. Si Rani Ladibika, yung sa Task Force Disciplina. Opo. Okay. Siya mismo, personal, kausap ko. Maniwala po kayo, sabi ko nga po, lahat Dedma Pag tinatanong, sir, libo-libo na tao, ma'am, ano po ba ang gagawin natin? Siyempre, hindi naman namin masabing pigilin. Baka naman meron nga, kasi sabi rin naman ng ibang mga tao, truck naman daw, yun talagang darating. Alam nga naman, kasi pribado po yan Okay. Hindi tayo kagad, hindi naman ho barangay affair yan Okay. Nakuha po. Maging malinaw ho yan, kasi sinagot nyo ho na hindi kayo pwede makialam dyan, pribado yan kasi... Pribado po yan. Okay. Kasi ang kanilang pagkuha lamang ng ito'y coordination ay 2 tanod lamang pero wala silang specific na mechanics na anong kailang gagawin. Parang Tama gano'n. po. Kung yung sinasabi, binabalik nila sa akin yun. Sir, ang media doon, sangkaterba. Kung sinabi lang niya, mga sir, pwede po ba? Makikiusap ako sa pamamagitan ng media na hinto na. Pwede ba na nag-Facebook siya, mga kasama? Palagay ko naman imposibleng hindi nila naiisip yung mga bagay na yung kung talagang sila may puso na nakikita nila yung kung may puso talaga sila para sa tao, sa mga fans nila, siguro po hindi aabutin na pumila mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 3:30, alas 4 po na disperse lahat. So dito, Kap, interesado kami rito para malaman at naintindihan ng taong bayan dahil nung Monday mo pa sinabi, pinag-aaralan ninyo, ngayon ito'y final na.
So Final na nasa po kamay yun, na ng kapulisan natin kasi sila yung magsasampa ng kaso laban kay Angel Locsin sa paglabag doon sa sinasabing ito'y Bayanihan Hilas 1 pero ito'y IATF Resolution number 80. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So dito sa parting to, so nakikita mo yung mga pulis, anong distrito? Ito ba station commander or Station district? 14 po, sir. Station 14 po ang nakasasakop dyan sa barangay Oh, po. so sa Station 14 ng Quezon City, QCPD, ang siyang magsasampa ng kaso laban dito sa nangyari. Yes, sir. Si Colonel Vilaro po ang station commander dyan. At lagi naman kami nag-uusap. At ngayon po, mag-uusap na naman kami bago mag-lunch para dyan po sa problema na yan. Ang tatayuan na testigo dyan sa sinasabing reklamo ninyo na violation of Bayanihan Hilas 1 IATF Resolution number 80, kayo yung titistigo sa nakita ninyo kasi kayo nasa front line. Yes, sir. Kami po, ako mismo, tapos yung mga official ko ng BPSO, yung pong ating Task Force Disiplina, yung DPOS, at siyempre, yung ating kapulisan. Kami po lahat ang magtutulungan dito. Sa palagay nyo, sir, kayo tatanungin ko, diretsahan, sino masisisi nyo? Mga tao, yung organizer ni Angel Locsin, or direktamente yung nag-organize mo? Organizer po. Ito napakasabi nga, poor planning, napakakitid nang nag-isip dito. Sasabihin ko na po sa inyo, napakakitid. Hindi ba nila naiisip kung gaano kasikat ang may birthday? Hindi ba nila naiisip kung gaano kapopular ang may birthday? Pagkatapos, ipopost mo sa social media. 1+1 lang po yun eh. Tayo nga lang po kahit kapitan nga lang ako, pag nag-post ako, 1,000 yung dumarating eh. Ito pa kaya, na milyon ang follower. Hindi ba sila kinilabutan doon? Na talagang ito, kawawa ang mga pupunta ng mga taga-probinsya. Nakarating pa nga po yung taga-probinsya. Isipin niyo po yan, sir. Sana yun man lang, nung pinagpaplanuhan nila, may nag-suggest, Madam, 1,000 ang darating, plan B. Dapat hindi pa pag nagpa-planning tayo, may plan A, may plan B. In case na dumami, ano gagawin natin? Ano immediate action? Ano immediate solution kung nandiyan na yung problema? Dapat po sana ganun ang mga planner niya. Sir, anong masasabihin nyo rito sa nagsalita ho ng isang dean ho, professor ng Far Eastern University, College Institute of Law? Sabi niya, there is no crime when there is no criminal mind. Neither was there negligence in putting up a table as a community pantry. Sabi ho ni Mel Santamaria yan, the table and the food were just there to be approached. Ano sa palagay nyo? Ito ba'y nangyari or... Hindi po nangyari yun eh. Kaya nga po tingnan nyo yung, kung yung sinabi ni attorney, ginawa nila, magkakagulo rin eh. Ayun. Kasi nga, ang tao, ang problema kasi, dumami na eh. Ang problema, ang tao parang langgam na minuminuto talagang 10, 20, 100 na hindi nila binigyan ng atensyon. Okay. Ano ho sasabihin nyo rito, sir? Medyo mabilisan, Yung sinabi ho ng abogado na to, si Mel Santamaria, ito ho sa media, yung pag-iimbita kahit na po intentional, hindi po yung krimen, yan lang po ang katotohanan. Ano hong sagot ninyo dyan? Sa nangyari, hindi daw krimen, pero sa palagay nyo, paglabag lamang. Siyempre, binibigyan natin siya ng laya dahil si abogado, karapatan niya kung ano yung opinion niya. Pero ako po, sa akin, hindi ako abogado. Pero sa tagal ko na sa gobyerno, tagal na natin nagpapatupad din ng batas, malinaw na may nilabag sila rito, doon sa Bayanihan Act, social distancing, at saka yung dapat talaga, kung tutusin, maximum 50 lang. Okay. Dapat yun ang kanilang inimbita. Para wala silang nilabag na kahit konti dito po sa naging problema na ito. Hindi kaya, sir, bandang huli, baka aawatin naman, sir, ng lokal na pamahalaan ninyo sa City Hall na sasabihin na hayaan nyo na yan. Total, naghingi ng papaumanhin si Angel Locsin. Hindi na kinakailan sampa ng kaso. So, at this point... yes, sir. Sir, ako po'y humingi ng... Kumbaga, kinausap po ang si Mayor Joy. Okay. Harapan po yon, Ma'am Joy, ako po talagang yung emotion ko mataas. Sabi ko, nung mga unang araw, talagang masakit ang loob ko at ako ay hindi papayag na ito ay mabaliwala. Ano po ba ang stand ninyo? Tinanong ko siya. Sabi po niya,
Kap, hindi kita pakikialaman. Okay. Ikaw ang chief executive dito. Mm. Area mo yan. Bahala kang magdesisyon kayo ng pulis. Hindi ako makikialam. Yan po ang binitawan salita ni Mayor Joy. Okay. Ano naman ho, sir, para sa iba nagsabi, nag-sorry na yung tao. Doon ho sa mga fans at doon ho sa mga ibang parang ang dating, kung nag-sorry na, anong tingin nyo? Dapat ba wala ng kaso, hindi na dapat sampahan? No one is above the law. Alright. Yun ang Alam nyo, sagot ninyo, sir. So yun. Alam niyo po, merong nagsabi sa akin na isang kaibigan na minsan na may binanggit si Madam Angel, yung tagig incident sa kanyang Instagram. Ang sinabi lang niya ron ay, yun nga, no one is above the law. Rules is rules. Ayun. Yun, sa Instagram niyo po yun. Okay, yun ang sinabi niya. Parang nilabag niya yung sinabi niya. Yun po. Okay. Malinaw. Yun Kumbaga yun, gusto mo yun sabihin, po. Angel Locsin, practice what you preach. Yun. Kumbaga, Siya po ang, no one is above the law, rules are rules. The law applies to all or none at all. Kaya lang Tama. nilabag yun. Tama po. Okay, Yun po. sir. Sige sir, kinilinaw lang na, kinuha na. So sa makatuwid, itutuluyan ho si Angel Locsin sa pamamagitan ng pagsasampa ho ng Quezon City Police yun sa district, sa ano yan, dyan sa mismo sa station na yan, sa paglabag ng sinasabing Bayanihan Hilas Juan sa resolution number 80, ito ho sa mass gathering dahil hindi na to community pantry, ito'y gathering na to, hindi ito yung sinasabing typical na maglagay ka ng table dyan at hindi nangyari to. Talaga nagpuntahan dahil yung mga tao'y parang nag-gather tuloy. Sa nakikita ho natin, sir, the picture, says 1,000 words. Tama na ho yan, sir. Okay. Maraming salamat po, Kapitan. Unless may sasabihin ho kayo, Okay. I'll let you go. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ibigay nyo at ako. Ang masasabi ko lang doon sa mga baser, issue lang po tayo. Sagutin nyo yung mga tanong ko ng tama at ako naman po, professional din naman. Walang Okay. bastusan. Yun lang po ang aking masasabi sapagkat ako po'y tumitindig lang sa aking bilang kapitan na isa sa pinakamalaki dito sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Walang anuman. Okay. Yan ho, si Kapitan ho, Chito Balmesina. Yan ho, Barangay Holy Spirit. Kapitan ho siya, Quezon City. Narinig nyo na. Well, diretso na ho tayo mga boss. At di sa parting to, sasabihin ko na ho na sa inyo mga boss, ipasasara daw ho ng Department of Interior and Local Government ang mga community pantry na makikitaan na paglabag sa mga ipinairal na health protocols ng pamahalaan na maaaring magresulta sa hawaan ng COVID-19, partikular kapag ito'y hindi ito yung typical na may mesa tapos nakapila yung mga tao, distansya, tapos mamamahagi ng sinasabing ito'y community pantry. Malinaw ho, iba yung community pantry na may mesa dyan, isa-isa kukuha sa kanyang pangangailangan lamang. Pero kung kayo nanawagan, sinasabi ni Kap, kung ikay nanawagan, yan ho'y nakikita nyo ngayon, yung community pantry na yan, ganun lang kasimple, act of compassion ho yan, act of kindness ho yan. Para doon sa mga kababayan natin na kung gusto nyo o salat, yan pwede nyong punuan sa pamamagitan ng ganyan. Kapareho sa Maginhawa Community Pantry. Isa ho yan at yung ibang mga community pantry na naglalagay para doon sa mga taong pwedeng kumuha. Pero pag nanawagan ka, iba-iba, may Valenzuela, may iba-ibang lugar. Pero pag nanawagan ka na sa birthday mo, ibang usapan na yon. Hindi na community pantry yon. Yun ay goods, distribution of goods. Ay mass gathering yan, lalo-lalo na, talagang masasampahan tayo ng paglabag niyan. Kahit na siguro DILG sasabihin, hindi po pwede yan. Medyo siguro sikat lang si Angel Locsin at ayaw rin nila siguro magkaroon ng backlash. Alam mo naman ho kasi, nagbabalanse ho sila dito ho sa pambansang sumbungan at dito ho sa Bitag Live. Binabalanse ho namin, kaya no holds barred din ho kami magsasabi sa inyo tulad ng sinasabi nila na malinaw ho, iba ho yung mass gathering, iba ho yung ganong karami. Kung yung mga simbahan nga, nagko-cooperate na wag munang pumunta sa church, doon na lang sa virtual siguro service,
bakit ito? Yun ang katanungan ng iba. Yun ang yung mga medyo naniniwala na may paglabag. Doon naman sa mga ibang masasaktan na sinasabi, oy Tulfo, tumigil ka. Pati ba naman yan pinakikialaman mo? Oy mga boss, makinig kayo. Trabaho ko, magpaliwanag. Kaya tanggapin nyo kay hindi, kay ayaw nyo sa gusto. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Ako'y magsasalita base sa doon sa sinasabing nangyayari. Kaya doon sa iba naman, parang sasabi, pati ba naman yan, pakikialaman mo? Pakialamero kung pakialamero pagdating sa analisa, issue yan eh. At dito, may paglabag ba? Yun ang tanong. May paglabag ba? Kasi kung may sagradong baka, abay, teka muna. Kung si Gerald Sinas naging problema roon, siya ay nag-birthday party that time at inimbita, at siya ay lumahok doon, abay, nabigyan siya ng reprimand, di ba? Iyon, sila-sila lang. Yung iba pa, yung ibang mga politiko, sino-sino pa, yung sinasabi ng iba, bakit siya? Abay, sagradong baka ba yan? Nagsorry na nga yung tao eh. Ang sabi ng iba, nagsorry na. Nakita niya yung pagkakamali. Natututo tayo sa pagkakamali. Binabalansi ho natin. Pero merong iba, nagsorry lang yan. Dahil may nangyari. Depende na ho yan. Oh. Iba-ibang tao. Iba-ibang paniwala. Iba-ibang ayaw. Hindi ho tayo, ayaw kong basagin yung trip ninyo ngayong umaga. Ako'y nagpapaliwanag lamang. Mga boss, change topic ho tayo. Walang sino man ang pwedeng manglait, walang sino man ang pwedeng, hindi lang manlait, mag-insulto, gawin mong, kumbaga yung mababang uri yung taong kaharap mo, kung yan ay empleyado ng pamahalaan, tulad mo, naninilbihan ka sa pamahalaan, pero kung ikay bastos, abay may kalalagyan ka. Ito ho yung Rizal Nueva Ecija Municipal Accountant na hanggang ngayon di pa rin lumulutang at nagtatago sa palda or sa palda ng kanyang misis o nagtatago sa ilalim ng kanyang mesa sa loob ng kanyang opisina na napahiya ho ng husto kasi ito ho'y nag-viral para doon ho sa ibang mga sa munisipyo ho ng Rizal Nueva Ecija. Siya ho yung municipal accountant na sasabihin ho natin nilait, tinawag ng bobo, tinawag ng salot. At hindi lang ho isang beses, pangalawa, dalawang reklamo ho to, may update. Nagsalita na rin ho pati yung civil service. Kaya ikaw, municipal accountant, makinig ka, Hilbert Villanueva, magtago ka hanggat gusto mo. Pero kilala ka na ngayon sa buong mundo, lalo-lalo na pag Pilipino, nakitang ugali mo. Yung close-up smile mo na yan, pipitikin ko, lalagyan ko ng gugu yan, lalagyan ko ng jobos na itim. Abay, para kang kumain ng, yung pusit na hininom mo yung sabaw na itim, iitim yan. Tulad nitong budhi mo, nagtatago ka, binigyan ka namin ng pagkakataon magpaliwanag, putok sa buho ka, nagtatago ka. Kaya tuloy, pati yung mayor na nadadamay sa iyo, ikay nandyan na. Simula noon hanggang ngayon, matibay ka talaga. So siguro ngayon, pakinggan mo ang sasabihin ng civil service. Ito ho yung part 2. Panoorin mga boss. Hindi siya marunong walang sa tao. Itong supot na si Hilbert Villanueva, makinig ka, magtago ka hanggat gusto mo magtago. Mayabang tong kolokoy na to. Hindi pa nakakatagbo. Kung sa akin na to, sasapatusin ko tong kolokoy na to eh. Natatandaan niyo ho ba yung ating target ho na ito ho yung municipal accountant ng nilait, pinahiya, emotional bullying na instantly naging bitag community brigade member. Siya ho'y ngayon matataengan na ng komunidad sa mga tao mapang-abuso. Maganda siguro tawagan na natin muna etong si Villanueva. The subscriber cannot be reached. Well, kahapon, pagkatapos ng interview, isa pang barangay ang lumutang at ang lumutang na barangay, nakaranas din, may history ho tong si Kolokoy, na ito hong putok sa buhong pendehong nagmumura, tapos ngayon tinatawagan na, natatakot na, baka naiipot na sa kanyang butas-butas, nalaw na karsunsilyong kulay pink. Isang Isaiah Espenar, barangay treasurer din ng Estrella Nueva Ecija, abay, ganon din, hinamak, minaliit din daw nitong si Hilbert Villanueva. Sa isang meeting daw, mga barangay treasurers sa munisipyo, tinawag siyang hindi na natin pwede, dahil lang sa isang pagkakamali sa monthly financial report ng kanyang barangay. Umabot din sa puntong hinamon nitong si Hilbert sa Isaiah ng suntukan. Anak ng tipaklong,
Talagang siguro. Talaga, tawagan muna tong si Isaiah. Pagkatapos tawagan, huwag niyong titigilan to. Tawagan din yung mayor, tawagan yung tatay ng mayor na administrator. Kung kayo nakikinig ngayon sa amin sa City Hall, makinig kayo sa munisipyo ninyo, mayor ninyo dyan. Ha? Alam namin nakikinig kayo dahil nadali na kayo sa pambansang sumbungan na kayo. Kaya nanginginig na yung inyong mga tuhod. Sa linya ng telepono natin muna, kausapin muna natin dito si Isaiah Espinar. Mr. Isaiah Espinar, magandang hapon sa iyo, sir. Sir, magandang hapon po, Sir Ben. Anong insidenteng i-report mo at ipapaabot mo sa amin na nakaabot sa amin na ikaw ba'y ininsulto rin, hinamon ng suntukan nitong si Villanueva? Ganito po ang una, Sir. Ako po ay isang dayo lang dito sa bayan ng Rizal. Mhm. Bago po ako naging barangay treasurer, hindi po kami personal na magkakilala ni Sir Herbert. Okay. Nung ipakilala po ako anong aking kapitan, Sir, para maging kahalili nung nag-resign, Okay. ang binanggit po niya sa harapan namin ni kapitan, Mhm. baka daw po magsayang lang ng gagastusin sa fidelity bond. Baka hindi ko rin naman kayanin. Mhm. Pag-isipan daw po muna nung kapitan. Okay. So, yun po ang unang pandidegrade niya sa akin. Okay. Harap-harapan sinabi niya to? Harap-harapan, sir. Kaharap din po yung aking kapitan. Wala ka pang ginagawa, hinilalatag ka lang, pinipresenta ka pa lang, dina-down ka na. Opo, ganun na agad. Ganito ka bastos, ha? Okay, tuloy mo. Ang pangalawa po, yung public shaming na sinasabi niyo. Nung kami po ay pumunta ng Bureau of Treasury, Okay. tingnan po kami ng isang requirement ng financial status ng barangay. Okay. So, nang i-present po namin, hindi tinanggap ng Bureau of Treasury, Mhm. dahil total amount ang binigay na certificate ni accountant. Okay. Yung municipal accountant si Villanueva. Opo. Mhm. Lahat po kami, pati si Sharon, pati yung treasurer ng Makapsing, Mhm. kasama namin yung dalawang kapitan, Okay. bumalik po kami ng Bayan ng Rizal para kunin yung tamang certification. Panahon na pong pumasok yung si Kapitan Barilla. Mhm. At nung susunod na po ako para kunin yung para naman sa akin, sumigaw po siya ng, lumabas ka, hindi ko gustong makita ang pagmumukha mo. Sinabi niya sa iyo yan? Opo, sir. Sa harap po yun ng maraming tao. Ayaw niya makita ang pagmumukha mo dahil anong dahilan? Siguro, talagang medyo hindi maganda dating ko sa kanya, sir. So, judgmental kung tawagin. Maaaring ganun, sir. Ano man ang hindi niya gusto sa iyo, hindi mo alam kung bakit ka pinipersonal, hindi lang maganda ang rehistro ng pagmumukha mo para sa kanya. Baka yung first impression niya sa akin, sir, bad trip siya, gano'n. So, first impression is lasting. Yun ang tumatak sa kanya sa umpisa pa lang. Ano pang ginawa sa iyo nung pinalaas ka? Sabi, alis ka nga dyan, ay ko makita ang pagmumukha ko, pagmumukha mo. Hindi siya nagbibiro, ha? Hindi siya, sir. Kasi Seryoso siya. hindi siya nagpapatawa noong oras na yun. So, nung mga pandahon yun, ano ba yun? Ito ba yung meeting ng mga treasurero sa mga barangay na re-report sa kanya? Hala po, yun lang po yung panahon na magsasubmit kami ng mga requirement, yung galing nga po sa Bureau of Treasury. Mhm. So, mali lang po siya ng pagbibigay sa amin ng certificate. Mhm. Kinukuha lang po namin yung tamang certificate para ma-approvean yung aming ban. So, lumalabas itong si Villanueva, Hilbert Villanueva, yung lukulukong siraulot, medyo laging bugnutin. Siyang may mali ang kanyang certification na binigay. Galit siya sa inyo dahil bumalik kayo, dahil hindi tinatanggap ng Bureau of Treasury. Opo, ganun po, sir. Oh, ngayon, at dahil hindi niya nagustuhan, hindi niya masabi, hindi niya mamura yung mga taga Bureau of Treasury, kayong pinagbuntunan ng galit. Sa inyo binagsak yung galit, tama? Opo. Hindi dahil hindi kayo nagdadala ng regalo sa kanya, kasi sa tuwing magpapakita kayo sa kanya, ang lagay magpapakita kayo nang wala kayong kumbaga parating sa akin na nanggaling kayo doon sa inyong barangay. Anong regalo ninyo? Parang ganun. Di kaya maglabasan na kayo ibang mga barangay treasurer na kumbaga diyan sa munisipyo ninyo, baka may kalakaran diyan na bago kayo magpakita sa kanya, hindi po pwedeng magpakita kay sarili niyong dala niyo tsaka mga papel na pinipermahan na wala kayong pasalubong. Hindi kaya? Kaya ako nagtatanong kasi anong dahilan ng iinit ng ulo niya? Ibig sabihin, pupunta kayo, dala-dala niyo ng sarili ninyo pagkatapos wala kayong alay.
Baka talaga lang na hindi siya marunong gumalang ng tao. Okay. Tinitingnan ko, lahat ng mga posibilidad, baka ganun. Baka walang handog, walang alay. So, maliban dyan, hinabong ka raw ng suntukan. Opo sir, kasi nung huling nagharap kami sa opisina niya, may ibinibintang po siya sa akin na meron daw pong isang kwento na ginagawa ko dito sa barangay na inaproban niya daw na isang bagay na hindi ko naman po sinasabi dahil wala naman po akong alam doon. Dahil doon po ay mataas po yung boses niya, naririnig na ng mga empleyado niya sa labas. At nung ako po ay nagpaalam na dahil hindi ko na makaya, baka kung anong magawa ko pa, lang po ako yun. Okay. Nung tapos na po ako ng pintuan niya, sinigawan niya po ako ng tarantado ka pala eh. Kaya gusto ko sanang bumalik sir, pero namayani pa rin yung pagtitimpi ko. Paglabas ko ng municipal hall, may nakausap akong isang treasurer din na doon parang naglabas lang ako ng sama ng loob. Sabi ko, bakit naman ganun si sir? Para siyang walang pinag-aralan. O, anong nangyari? Yung salitang yun ay nakarating sa kanya. Kaya po nung magkaroon kami ng meeting na kaming lahat ng mga treasurer, binanggit po niya yon sa harapan namin na, alam ko, nagtitimpi ka lang. Suntukin mo ako ngayon kung gusto mo. Yun, parang hinahamon niya ako na suntukin ko siya. Kung titingnan mo yan, that is conduct unbecoming of a government official. Kaya sa linya ng telepono, dapat matanong muna natin si Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner for Legal Concerns ng Civil Service Commission. Magandang hapon sa iyo, Attorney Ariel Ronquillo, sir. Yes, sir. Magandang hapon po at salamat po sa pagkakataon. Tama Yes, ho sir. ba, sir, tawagin mo ang tao mo, tarantado ka, boba ka, ilan nang nakapahiya, at sasabihin niya, tanga ka, salot ka, at yung iba naman, sa sobrang buisit niya sasabihin, malis ka nga sa harapan ko, hindi lang ho isa, dalawa, yung iba ho, sir, sa harap mismo ng ibang mga kasamahan nilang mga, hindi naman sila magkakasama, nandun ho sila sa forum na mga, ito'y municipal, mga barangay treasurer, ipahihiya ka ng municipal accountant to the extent nagsabi, suntukin mo ako sa mukha mo. Parang ibig sabihin, pag sinuntok mo ako, susuntukin kita, naghahamon na, sir, na wala namang panghahamon na in-issue sa kanya. Sa inyo, sir, ano ho ang tamang ugali na kung sakaling nanunood man sa atin ngayon para maging pamantayan, kayo na ho mismo magsasabi, Attorney Ariel Ronquillo? Yes, sir. Alam niyo kasi kapag nasa gobyerno ka, merong pamantayan din yung pakikitungo, hindi lang sa kliyente, kundi doon sa kapwa mo kawani ng gobyerno. So, depending on how the act was committed, it can be grave misconduct kung talagang sobra-sobra po, ano. At kasi ang flagrant disregard of established rules, grave misconduct po yan. Ang penalty niyan, dismissal. Kasi isang beses pa lang makasuhan. Pero kung sabihin na natin na may karapatan siyang magalit, no? May karapatan siyang uminit ng ulo dahil may hiningi siya halimbawa doon sa mga tao na hindi na ibigay sa kanya. Yung pagmumura, pagtataas ng boses, pagpapahiya, pwede yung ituring na discourtesy in the course of official duties. Na kapag guilty ka naman, pag discourtesy, ang parusa dyan, from 1 month and 1 day to 6 months suspension from the service. At pag inulit mo, dismissal from the service. Sir, mayroon ho kayong sasangguni. Paano ho yung na-traumatize ho na isang treasurer na nag-resign na ho sa sobrang pamamahiya, isa ho siyang babae, at sinabi ho sa kanya, boba ka dahil lamang sa tinawag niya, spell withdrawal. Nagkamali ang spelling, sinabi niya, boba, salot ka. Malis ka nga ang pagmumukha mo na pahiya ng husto, dumadagungdong sa kanyang isipan, sa tuwing matutulog siya, hindi siya makatulog ngayon. Ang ginawa ho rito, sir, it's not just public shaming or grave misconduct. Sir, ito na ho sinasabi natin, emotional bullying na posible hindi pa ho nakasama sa inyong libro, ini-introduce ho namin. Kumbaga, sir, ito massive na ho yung depression, kaya sinabi na ng doktor, magpatingin ka. Yes, sir. Ano ang magagawa ng inyong tanggapan, sir? Sir, kasi ang Civil Service Commission, ang jurisdiction namin, administrative cases. At ang pinakamataas na administrative offense o administrative case na pwedeng i-file sa ganyang klase ng gawain ay grave misconduct nga po. That is a grave offense. Kaya nga sabi ko kanina, Dismissal. isang beses pa lang gawin yan, dismissal na agad ang yes. penalty.
Kasama ho natin ang dalawang mga treasurer ho ng mga barangay. Siya ho si Isaiah Espinar sa linya ho natin, barangay treasurer ng Estrella Nueva Ecija. At yung isa naman sir, si Sharon Kasutanan, barangay treasurer din. Dalawa hong nagrereklamo sa linya ngayon, sila hong dumulog sa tanggapan namin sa sobrang pamamahiya, sir. Yung talagang nasira ng husto si Sharon, sir, na hindi na pumapasok, hindi makatulog, gigising na madaling araw, kumbaga dumadagong-dong yung mura sa kanyang boba, pina-expel ho siya, pinatayo sa harapan ng mga other treasurer na mga barangay, pina-expel ng withdrawal. Nagkamali, sir, tinawag niyang bobo. Tapos tinawag niyang salot. Ito naman, sir, isa, first time niya palang nakita sa umpisang tagpo, sir, ang sinabi naman itong municipal accountant, ang sinabi hindi niya makakayanan pagkataas bandang huli, sir, tinatawag na ng kung ano-ano, malis ka nga dyan sa harapan ko, tapos bandang huli, suntukin mo ako. Sige, sige. Hindi naman ho nakikipag-away. Baka siguro maganda makausap niyo ngayon, sir, kay may pattern ho, sir, eh. Magandang hapon din po, sir. Sharon, nandyan ngayon si Attorney Ariel Ronquillo na pwede mag-imbestiga, Assistant Commissioner for Legal Concerns and Civil Service Commission. Nung nagkamali lang po ako dahil nga po yung magpapas po talaga kami ng report po namin noon, ng monthly report. Kasi sa akin po, late na po talaga yung sa akin, inaamin ko po. Pero inaayos ko naman po yung papel. Ngayon po nung inaayos ko po siya, naibaligtad ko lang po yung isang papel. Ngayon po nung pinacheck na po sa kanya, nagalit po siya sa akin. Ang dami po niyang sinabi sa akin na masasakit na salita. Tapos nung napansin po niya yung spell ko po ng withdraw, nagalit po. Ang sinabi po niya sa akin, ang tanda-tanda mo na. Hindi ka pa rin marunong mag-spell hanggang ngayon, sabi po niya sa akin. Sige, spell mo yung withdraw, sabi po niya sa harap po ng mga staff po na nandun po sa sa office, sa accounting office po. So sobrang kahihiyan ko po, halos hindi ko po maisulat yung withdraw po. Kahit alam ko naman po yung spelling. Kaya nga alam po sa sobrang takot ko na po sa kanya, hindi ko na po siya maisulat po ng tama. Anong salitang tinawag sa'yo na masakit na hindi mo makalimutan, hindi ka makatulog, ito'y nagdulot ng kasiraan? Po, hinambing po niya ako sa isang damo. Sabi po niya sa akin, kumbaga daw po sa isang damo, ako daw po yung hindi mabunot-bunot. Kumbaga daw po sa isang damo, ako daw po yung salot. Nagtatawanan po sila noon nung sinabi po niya sa akin yun. Maliban sa salot. Po, sabi po niya, tanga. Narinig nyo na, isang complaint yan ho, magkaibang individual. Anong tingin nyo, sir, yung narinig nyo ngayon? Kasi isusulat namin yan, sir. Although, sir, sa amin yung ipapay yan, ano? Sa inyo, sir. Iimbisigahan pa ho yan. Yes, Pero sir. base sa nadinig ko, Yes, sir. hindi lang grave misconduct, pwede rin pumasok na oppression. Oppression. Kasi, Yan. yes, kasi in-oppress niya talaga yung tao. Yes. Hanggang ngayon nga, umiiyak, mukhang na-traumatized because of the incident. Kung magpapile kayo ng complaint, Yes, sir. samahan nyo ng dalawang offenses. Yes, Ang sir. grave misconduct, isang Okay. oppression. Okay. Grave misconduct at oppression ang pwedeng isampa sa kanya. Dapat, sir, maisulat talaga formal complaint sa inyong tanggapan. Dito naman ho, sir. Ngayon ikaw, Isaiah, anong pwede mong sabihin ngayon kay Attorney Ariel Ronquillo? Attorney, magandang hapon po. Po. Bukod po kasi sa mga panlalait na ginawa niya, nung isang pagkakataon na dumating ako sa opisina niya, pagkatapos na nangyari kay Sharon, nagtatawa po siya. At ang sinasabi niya, baka kailangan ko rin ng psychiatrist. Hindi siya marunong dumalang sa tao. Nang malaman niya na may isang bagay na hindi ko naman totoong ginawa, na nagsasabi raw ako na nag-aproba siya ng isang bagay dito sa barangay, nagalit po siya sa akin, nagtaas ng boses at tinawag niya akong tarantado. Sinasabi rin niya na umalis ako sa harapan niya. Hindi ko gustong makita ang pagmumukha mo. Attorney Ronquillo, naririnig nyo ngayon, live ho Yes, tayo sir. sa ere. Dalawa na ho, magkaibang individual. So, dalawang sumbong na ho yan. Not once, but Dalawang twice. sumbong. Ito yung sinasabing grave misconduct. Kay Sharon, grave misconduct on oppression. So, anong sa palagay nyo kung titingnan ho natin based on complaint, informational education sa mga nanonood sa atin, ano ang nakikita mo rito sa kaso naman na idinulog sa iyo ni Isaiah Espinar? Yes, sir. Sir, kung talagang nangyari yan,
lahat po yan papasok sa criminal misconduct as an administrative offense. Kasi maling-mali yung pagtrato niya sa kanyang mga subordinates, flagrant disregard na po yun ng ating existing rules. Maybe, Opo. sir, you can remind this person, a friendly reminder subject to an affidavit na isasumite namin sa tulong ho ng mga abogado namin dito sa dalawang mga individual in Okay. the interest of public service. Your take, sir, kay Helbert Villanueva na Jose Derecho. So ganito po although this may license to administrative cases which will be investigated, gusto ko lang pong magbigay ng paalala lalo na po dun sa sinusumbong na kapag tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno, meron po tayong mga sinusunod na pamantayan sa ating pag-uugali at pakikutungo sa ibang tao, whether kliyente o kasamahan sa trabaho. So hindi po tayo pwedeng magmaliit ng kapwa, hindi po tayo pwedeng magmura, hindi po tayo pwedeng manakit, hindi po tayo pwedeng mambastos, hindi po tayo pwedeng manakot, hindi tayo pwedeng mang-abuso ng kapangyarihan. At of course, hindi po tayo pwedeng magyabang. At hindi po natin pwedeng sabihin na porket mas mataas tayo ay parang mga subjects natin sila na kung ano yung sabihin natin dapat i-absorb lang nila. Hindi po ganun. Dahil lahat po ng nakapaligid sa atin ay dapat ituring natin na boss natin na deserve ang magandang pakikitungo. Attorney, expect sa tulong ho ng Bitag Pambansang Sumbungan, makikipagtulungan ho. Magsusumiti ho kami, sir, ng affidavit sa inyo on behalf of those complainants, sir, na malinaw, yung inyong pakikiusap ay warning yan, hindi kung kanino, direktamente kay Helbert Villanueva. Pero kami ho, sir, nagpapasalamat sa inyong pagbigay ng kaalaman. Natututo ho si Juan de la Cruz, ang panalo ho rito, yun hong talagang maninilbihan sa gobyerno, incoming at saka kasalukuyan na paalalahanan sila na merong Okay, pamantay ng pagtrabaho sa loob ng sinasabing pamahalaan ho natin, sir. Opo, sir. With You're that, always sir, welcome, sir. Opo. maraming salamat, sir. Expect ho yung action na gagawin ho namin, sir. Okay, sir. Well, Sharon, hindi lang na ginawa ka namin. Ikaw ngayon, kinuha na namin Bitag Community Brigade Volunteer. Isa ka na ngayon sa magtitik-tik. Sige, Esaya, ano ang mensaheng gusto mong sabihin dito mismo sa municipal accountant ninyo? Ganito lang ang gusto kong sabihin sa iyo, Mr. Villanueva. Kami ay umaamin na kulang kami sa pinag-aralan. Kulang din ang aming mga katangian. Pero sana matuto kang gumalang. Dahil lahat tayo ay mga tao. Huwag mo ibangalandakan ng mataas na pinag-aralan mo na hindi mo naman ginagamit sa tama. Huwag sana uling mangyari pa ito sa ibang mga treasurer. At kapag nagkataon, magreklamo kaming lahat para magbago ka. Sa lahat ng mga treasurero nagtatrabaho sa ilalim nitong municipal accountant, nananawagan na kami, lumabas na kayo. Kung sakaling kayo niloko, binastos, wala ho kayong ibang gawin, manindigan ho kayo. Huwag matakot manindigan sa ngalan ng katotohanan. Kami ho'y hindi kakampi sa inyo, kakampi kami pag kayo'y tama. Tatayo kami sa inyo pag kayo'y tama. Importante lamang magsabi ng totoo. At yung mga treasurer ng barangay, huwag kayong sumipsip dyan. Huwag kayong matakot na akala niya siya yung boss ninyo. Hindi sa kanyang pondo ng pamahalaan. Pondo ng taong bayan, buwis ng taong bayan, ipinagkaloob sa pamahalaan, binigay yan para magamit. At hindi yan sa bulsa nitong luko-lukong mayabang tong kolokoy na to. Hindi pa nakakatagbo. Kung sa akin lang to, sasapatusin ko tong kolokoy na to. Sharon, ikaw ba'y medyo mukhang nawala na yung sinasabi mong depression mo sa nangyari simula kagabi hanggang kasalukuyan? Nabawasan naman po, sir, yung depression ko po. Pero nandun pa rin po sa utak ko po yung naalala ko pa rin po lahat po Alright. ng mga nangyayari po. Palitan mo na yan. Nandiyan na si Ben Tulfo. Nandiyan na yung buong Bitag. Marami kami. Isa ako sa mga Tulfo brothers. Wala kaming sinasanto kahit sino. Kahit mayor nyo pa .
mahuhulog at mahuhulog sa bitag yan kung mali ang ginagawa nila. Kung ayaw nyo sumagot, okay lang. Total na sabi na namin, magmumuha kayong katawa-tawa. Malapit ng eleksyon. Dapat ilagay yung mga karapat-dapat. Yung mga hindi karapat-dapat yan, lumayas kayo sa pwesto ninyo. Mga potok sa buho kayo. Kayong mga nasa Rizal, Nueva Ecija, alam nyo na kung sinong iboboto ninyo at alam nyo na kung sinong iluklok ninyo. Pati yung municipal accountant yan, itong supot na si Helbert Villanueva, makinig ka, tutuloyin kita ngayon. Makinig ka, magtago ka hanggat gusto mo magtago. Ngayon, alam ko na, yung karsunsilyo mo, butas-butas mapanghing, law-law, kulay pink, magtago ka. Kunin mo yan, hubarin mo, suot mo sa ulo mo. Mag-iiwan kami sa iyo ng mensahe, Hilbert. Magbago ka na. Nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag. Kami nagpapasalamat ho sa inyong pagtutok, pagtitiwala at ganoon din ho, pagsusubaybay lagi dito ho sa Bitag Live in the morning. And mamaya ho, tuloy ho tayo sa ating public service morning edition dito ho sa aming studio, sa Studio 1. Maraming salamat ho sa inyo. See you later. Adios.